Welcome to Minutes Movie Recap. Enjoy watching. Nagsimula ang pelikula sa isang bus, sakay ang mga estudyante na masayang nagsasayawan. Papunta sila sa isang field trip. Habang bumibiyahe sa kalsada, lumiko ang driver sa kanan sa liblib na lugar na siyang ipinagtaka naman ng mga estudyante kung saan sila papunta. Nang huminto na ang bus, nagtapon ng guro ng tear gas na nagpa-suffocate sa mga estudyante. Dinala ng guro ang isa sa mga estudyante sa isang silid. Paggising nito, isang matandang babae naman ang bumungad sa kanya. Sinabi ng estudyante sa matandang babae na buntis siya. Sinagot naman siya nito na huwag siyang mag-alala dahil ligtas siya dito. Lumipas ang maraming taon, isang gang ang sumalakay sa isang sikretong pasilidad. Halos lahat ng mga tao dito ay namatay maliban sa isang babae na nagngangalang Cynthia. Iniwan niya ang pasilidad at nagpagala-gala kung saan-saan. Nagkaroon siya ng matinding pananakit ng ulo na nagsanhi naman ng paglutang ng mga yelo sa paligid. Maya-maya, napunta siya sa kagubatan. Nakasalubong niya ang isang van at kinidnap siya ng mga ito. Sa loob ng van, nakilala ni Cynthia si Kyung-hee na nagmamakaawa na palayain siya, sapagkat wala naman daw itong kasalanan. Subalit nainis lang sa kanya ang grupo at agad siyang sinuntok at pinatulog. Sinimulang tanungin ng grupo si Cynthia sa kanyang pagkakakilanlan, ngunit hindi ito sumagot. Dahil sa pangungulit ng mga ito, nainis siya at inisa-isa silang pinatay. Nang magising si Kyung-hee, tinawagan niya ang kanyang tiyuhin para humingi ng tulong. Dinala nila si Cynthia sa pamamahay nito at ginamot naman ito ng tiyuhin ni Kyung-hee. Kinagabihan, nang makarating na sila sa pamamahay ni Kyung-hee, ipinakilala niya ito sa kanyang kapatid na lalaki. Maya-maya pa, sabay-sabay nag-dinner ang tatlo. Samantala, ang asasin na si Jo Hyun at kasama nito ay inutusan ng matandang babae sa isang misyon. Inihayag niya na kailangan nilang hanapin si Cynthia na nakatakas sa isang pasilidad matapos itong salakayin. Sinabi niya pa na kailangan nilang mahanap ito at mapatay sa lalong madaling panahon dahil sa sobrang napakadelikado nito. Bago umalis, binigyan sila ng tracking device upang matunton ang kinaroroonan ni Cynthia. Nang bumibiyahe na sila, may napansin silang kotse na sumusunod sa kanila. Pinabilis nila ang kanilang takbo hanggang sa hindi na sila mahanap ng mga stalker. Bigla silang sumulpot at binangga ang kotse ng mga stalker. Pagkatapos, nagkaroon ng labanan sa pagitan ng tauhan ni Jo Hyun at ng dalawang stalker. Ngunit hindi umubra ang mga stalker sa kanya. Kinagabihan, isang grupo ng mga kalalakihan na pinamumunuan ni Young-do ay sumalakay sa bahay ni Kyung-hee. Binugbog nila si Kyung-hee at ang kapatid nito. Pinipilit nila si Kyun-ji na pirmahan na ang isang kontrata. Ngunit matapang na tinanggihan ito ni Kyung-hee. Maya-maya, nakita nila si Cynthia na nasa itaas ng bubong. Tumalon si Cynthia na siyang ikinatakot naman ng grupo. Lumapit si Cynthia sa isang lalaki at walang pag-aalinlangang inatake ito. Agad na natakot ang grupo sa nakita nila. Gamit ang kanyang pambihirang kapangyarihan na gawa niyang paalisan ang grupo ng walang kahirap-hirap. Pagkatapos, si Daegul na kapatid ni Kyung-hee ay sobrang nagulat sa nasaksihan. Dahil dito, pinipilit niya si Cynthia na i-video ang kanyang superpowers at i-upload sa YouTube. Nang sa ganon ay kumita sila ng maraming pera. Pagkatapos, pumunta sila sa supermarket para bumili ng mga pagkain. Samantala, si Young-do ay nakipagkita sa isang misteryosong grupo, kung saan ang grupo ding ito ang sumalakay sa pasilidad. Isinumbong ni Young-do ang lahat ng nasaksihan niya tungkol kay Cynthia. Ang grupong ito ay hinahanap din pala si Cynthia. Nang papauwi na si Kyung-hee, kinausap siya ni Jo Hyun tungkol kay Cynthia. Sinabi nito na napakadelikadong tao ni Cynthia at maaari silang mapahamak balang araw. Dagdag pa ni Jo Hyun na plano nilang patayin si Cynthia mamayang hating gabi gamit ang long-range missile. Ngunit bago nila ito gawin, ay dapat makaalis na si Kyung-hee kasama ang kanyang kapatid. Pagdating sa bahay, binabantayan ni Kyung-hee ang oras at susubukan nitong hikayatin ang kanyang kapatid na tumakas. Subalit bigla na lang nagbago ang isip ni Kyung-hee at pinaalam niya kay Cynthia ang planong pagpatay sa kanya. Pagkatapos, dumating muli ang grupo ni Young-do. Walang takot naman silang kinumpranta muli ni Kyung-hee habang tinutulungan naman ni Daegul si Cynthia na tumakas. Nangako siya kay Cynthia na magkikita silang muli at umalis na ito. Sa kasamaang palad, naabutan niya ang kanyang ate na nakahandusay na sa lupa dahil binaril ito ni Young-do. Sobrang galit si Daegul na minumura si Young-do. Samantala, nakita na ng isa sa mga kasama ni Jo Hyun si Cynthia at inatake ito ng missile na nagsanhi ng pagkawasak ng pamamahay ni Kyung-hee. Dumating na ang mga misteryosong grupo at sinimulang kalabanin ang mga tauhan ni Jo Hyun at pinatay rin nito ang mga tauhan ni Young-do. Dahil sa pambihirang abilidad ng mga ito, nahirapan si Jo Hyun at mga tauhan nito kalabanin sila. Hanggang sa mapatay sila kasama si Daegul. Maya-maya, lumabas na si Cynthia na nakaligtas mula sa missile.
Dala-dala nito ang bangkay ng isa sa mga asasin na pinatay niya. Nang makita ni Cynthia ang bangkay na katawan ni Kyung-hee at Daegal, agad nitong nilapitan si Young-do at pinatay. Pagkatapos, sinimulan niyang atikihin ang dalawang asasin. Mistulang walang kalaban-laban ang mga asasin sa kanya at pinahirapan niya ang mga ito. Tapos ay pinagpira-piraso niya ang katawan ng lalaki gamit ang pambihirang kapangyarihan nito. Maya-maya pa, isang misteryosong babae ang dumating. Ito pala si Jaeon, ang boss ng grupo ng mga asasin. Sinabi niya kay Cynthia na magkapatid sila at pinakalma niya ito. Dagdag niya pa na dapat nilang mahanap ang kanilang ina. Pagkatapos ay umalis na ang dalawa sa lugar. Sumunod na eksena, ang babaeng unang pinakita sa boss ay natutulog sa isang chamber na may nakakabit sa kanyang mga wire. Nagtapos ang pelikula nang biglang nagising ang babae. Nagpapahiwatig na meron pa tayong aabangan part 3 ng pelikula. Dito nagtatapos ang ating kwento. Sana ang ating ilang minutong pagbuod ng pelikula ay nagbibigay sa inyo ng saya. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe, like, share at pakipindot na rin ang bell button para lagi ka updated sa mga movie recaps natin. Maraming salamat ka movie!